Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga, and syempre patungkol po kay Raisa May at kay Bimbi. Simulan natin ang topic dito po sa mga singing queens natin. Marami pa rin po until now ang nagtatanong kung bakit tatatlo na lamang daw po ang mga singing queens natin. So meron pong lumabas na write-ups about dyan. Ayon nga dito, usap-usapan na hindi na miyembro ng singing queens sina Ann Ferrer at Eunice Janine. Ngunit wala namang formal na anunsyo ang TVJ Itbulaga tungkol dito. Maraming tagahanga ang nagnanais na makita silang muli na kompleto at makapag-perform sa 47th anniversary ng Itbulaga. Abangan nilang natin mga Dabarkads sa anniversary presentation sa July 30. Sobrang nakakamiss na din talagang makitang kompleto ang mga singing queens bukod sa magagaling pang kumanta. Sa mga event, tatlo na lamang po talaga ang mga singing queens natin at hindi na po nakakasama si Ann Ferrer and si SQ Eunice Janine mga kadabarkads, kaya hindi po talaga maiwasang mapatanong ang mga dabarkads natin kung miyembro pa rin ba talaga sila ng mga singing queens. Well, antayin natin yung official announcement ng TBJ management ukol dito. And speaking of 47 years anniversary po ng Itbulaga, ilang tulog na lang mga kadabarkads. Ang dami pong mga special guests na pupunta dito. Sabi nga dito sa post, abangan sa 47th anniversary ng EB kung present si Bimbi. Nakagawian sa EB lahat ng host present sa araw na yan. Kapag wala si Bimbi, ibig sabihin, hindi siya regular sa Itbulaga. Co-host lang talaga siya. So, yan po yung mga sinasabi nila mga kadabarkads. Pero para sa akin, si Bimbi po mga kadabarkads ay open ang schedule at si Bimbi lamang din po ang pinagbabatayan ng Itbulaga. Pero kung ang Itbulaga ang tatanungin, gusto po nila si Bimbi dahil sa taas ng viewership na naibibigay po nito sa programa. Samantalang malungkot nga po ang lahat mga kadabarkads sa isang community dahil nga po sa napapabalitang pag-aaral nga po ni Bimbi sa ibang bansa. Ayon nga sa isang post, may tanong paano daw kung biglang nawala ang tambalang Raisa at Bimbi. Ang sagot ay move on. Showbiz yan, maganda ngayon hindi bukas. Masaya ngayon hindi bukas. Sweet ngayon, hindi na sa sunod. Hindi natin sila pwedeng habulin at anuman ang mangyari sa kanilang tambalan, sila lang ang nakakaalam niyan kung seryoso o hindi, pero dahil masaya lang tayo ngayon at natutuwa tayo sa kanilang sweetness dyan lang kasi taga-panood at taga-subaybay lang tayo. Abangers nga ni. Kaya huwag kayong iiyak kapag nangyari yung tanong. Chill lang, parang Aldab lang at Katniel, di ba? Samantalang pag-usapan naman natin mga kadabarkads, ito po mga katanungan ng mga Navy fans kung sa Pilipinas daw ba talaga mag-aaral po itong si Bimbi mga kadabarkads. So actually wala pa pong official na statement or announcement kung dito po ba talaga sa Pilipinas. Ang pinagbatayan lang kasi natin sa ating update kanina ay yung naging interview po ni Miss Chris Aquino na kung saan plano nga daw po niyang pag-aralin si Bimbi sa Singapore or sa Japan. Narito po ang sinabi or naging pahayag ni Miss Chris Aquino sa kanyang interview. Ayon nga dito, Chris Aquino opened up about her hopes for her Zan Bimbi academic journey. In an interview with Audrey Diaz, the television host revealed that one of her greatest dream for Bimbi, who recently turned 18 old nung nakarang taon, is to pursue his college education abroad. Take note mga kadabarkads sa abroad po yung greatest dreams ni Miss Chris Aquino. Ibig sabihin, ito talaga yung ipupush po niyang mangyari para sa kanyang anak. Sabi niya, I really want him to have what I did not have. That was my dream.
she said. Parang iniisip ko talaga parati ano kaya naging trajectory ng buhay ko kung talagang nag-aral ako abroad. So, I want him to experience that. So, hindi daw po ito na-experience ni Miss Chris Aquino nung nagkaroon siya ng pagkakataong makapag-aral sana. 'Di ba? Hindi po niya pinush na mag-aral sa ibang bansa. Kaya ngayon, ito po yung plano niya kay Bimbi, mga kadaberkads. Sabi pa dito, Chris hopes for Bimbis to explore studying in places like Singapore and Japan. So yan po yung dalawang bansa na pinagpipilian po ni Miss Chris Aquino. Japan ba or sa Singapore? Kasi sobrang ganda po kasi I mean, pag-study dyan sa mga ganyang lugar, sa ganyang bansa, mga kadaberkads. Kasi pag balik mo ng Pilipinas, talagang ang taas, no? Ang taas po ng pinag-aralan mo. Parang ahead sa ibang mga kasabayan mo, mga kadaberkads. Ganun kasi pag sa ibang bansa ka nag-aral. Kaya yan po yung gusto ni Miss Chris Aquino for Bimbi. Sabi pa dito, she also reflected on how blessed Bimbi has been from a young age. Pero, ang maganda dito, mga kadaberkads, is payag naman kaya si Bimbi sa plano po ng kanyang Mami Chris Aquino, lalo na po ngayon na talaga namang lumalalim na po ang samahan nila ni Raisa May Dizon. Plus, lumalaki na po yung fandom or fans club na meron sila ni Raisa May. Tatlo na po yun, di ba? Andiyan ang Maybe International, di ba? Raybeam Official, Maybe Official. And sa pagdaan nga po ng araw at buwan na taon, siguradong mas dadami pa po yan, mga kadaberkads. Kaya hopefully sa Pilipinas na lang sana talaga mag-aral si Bimbi, mga kadaberkads, 'di ba? Sabay sila ni Raisa May, tapos pagsabayin po nila yung schedule nila habang nagho-host sa Itbulaga. Why not, mga kadaberkads, 'di ba? Sana po talaga mabago yung plano ni Miss Chris Aquino. Sana, 'di ba? Huwag mo nang iwanan ni Bimbi ang Itbulaga, mga kadaberkads. Ngayong hook na po ang mga viewers, ang mga audience, 'di ba? At ang mga maybe fans. Sana hindi po sayangin ni Bimbi ang pagkakataong ito. Pwede naman kasi mag-aral habang nag-host din po sa Itbulaga dito sa Pilipinas. Pero ang kalaban nga natin dito ay yung greatest dream ni Miss Chris Aquino for Bimbi. Nasa abroad nga po mag-aral, mga kadaberkads. So wala tayong laban doon. Mommy niya yun eh. Dahil and tayo din, hindi naman tayo tutol na doon po pag-aralan si Bimbi kasi hoping tayo for the best for kay Bimbi, mga kadaberkads. Ganun din po kay Raisa May Dizon, mga kadaberkads. So ipag-pray na lang natin na sana nga dito na lang sa Pilipinas. Although wala pa naman official announcement or inilalabas na pahayag na dito na talaga siya mag-aaral. Pero hoping tayo na dito na lang sa Pilipinas. Ipag-pray natin yan para mapagsabay po nila ang Itbulaga at pag-aaral. Why not, mga kadaberkads? 'Di ba? So kayo ba, mga kadaberkads, anong masasabi at opinion nyo po dito sa update nating ito nang malaman nyo na sa Japan or Singapore pala pag-aaralan si Bimbi? Please comment down below at pagkalimutang i-like ang update nating ito.